I believe ready na po tayong makinig ng salita ng Lord. No? Ready na ba? Ready na ba? Amen. No? So ayan, ready na ang lahat. At ngayon, ipapakilala ko na ang ating speaker, ang magdadala ng ating salita ng Diyos ngayong araw. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay ng ating pastor, Alan Recto. Sa March 2, huwag kayong ganyan, ha? On March 2, we will have a cell leaders conference at Wisdom Church. We will be gathering 1,500 people. And Powerhouse Church will be leading the worship sa umaga. And I think I'll be speaking sometime before lunch. At invited lahat ng ating mga cell members, cell leaders doon, yung ating mga youth, no? Hindi ko muna pinauna yung listahan ng mga youth dahil alam kong may yung gawa ng activity ninyo ngayon. But starting tomorrow, Pastor Ian, no? Lahat ng cell leaders ng youth, umpisahan nyo nang i-gather yung ating mga delegates mula sa youth para sa March 2 Cell Leaders Conference, Saturday, 9 a.m. to 5 p.m. No? Sa Wisdom Church or sa Emmanuel Christian School. Okay. Okay, let's dig in. The reality is that we really do not want to wait. Ayaw talaga nating pinag-iintay. Sino bang gustong pinag-iintay? No? Nakakatamad naman talagang mag-intay sa kahit anong bagay. Yun ngang cellphone mo lang, pag bumagal ang data, nakakainis na. Seconds lang, ha? Seconds lang. Nakakainis na. Ano? Katulad ng sinasabi ni Eliza kanina, sasakay ka lang ng jeep. Kung kailangan mo, tsaka wala, nakakainis ang nag-iintay. No? Isang beses, punta ako sa drive-thru, bili ako ng burger. Sabi sa akin, order ako ng champ. Sabi sa akin, sir, willing to wait po ba? 15 minutes po kasi yung champ. Sabi ko, grabe naman, 15 minutes. Drive-thru, 15 minutes. Sabi, ganun po talaga kapag hindi yung mga regular burgers. O sige, bigyan mo na lang ako ng Aloha. 15 minutes din po. Kaya nga ako nag-drive-thru nagmamadali ako Kahit saglit lang na gano'n, ayaw natin ang pinag-iintay. Kaya alam nyo, sa panahon ngayon, nagresolba na mag-create ng maraming instant. Alam nyo, nung araw, walang instant coffee. Ang kape nung araw, lahat bibilihin, gigiling, isasangag, gigilingin, at papakuluan bago ka makainom ng kape. Ngayon, meron ng 3-in-1. Lalagyan mo lang ng mainit na tubig, okay na. Okay? But there are some benefits in waiting. Sa totoo lang, lahat ng higit na mas mabubuting bagay takes time. Amen? Every good thing takes time. Yung sino rito mga nag-gym? May mga nag-gym ba rito? Alam niyo, yung mga bodybuilder, minsan kapag gusto nilang ma-shorten yung period of time for them to build muscles, ang ginagawa ng iba, nandadaya, nagtuturok ng steroids. Although biglang lalaki talaga yung muscles, kaya lang, yung quality ng muscles pangit. Nakuha ng mabilis, pero pangit ang quality. No? Things with quality, things that are good, takes time. Amen?
Anak, may pinaano akong picture dyan. Pakilabas mo nga. Yan. Ano ang pangalan nito? Cultural Center of the Philippines. Yung Cultural Center of the Philippines, if I'm not mistaken, somewhere in 70s, yan ay pinatayo ni former First Lady Imelda Marcos. Ngayon, merong event, international event, na gagawin dito sa Pilipinas at gusto niya dyan gawin. Itong building na to, halimbawa, hindi ko alam, dapat it will take around 8 months to 1 year bago itayo. Pero sabi niya, hindi, dapat in 3 months or 4 months, basta pinaigsi niya, dapat maitayo ninyo agad. Shinorten yung period of time of construction. Alam nyo, ang semento, meron niyang tinatawag na curing time. Yung curing time na yon, para ma-achieve yung pinakamatigas na pagkatuyo ng semento, kailangan umabot sa ganung panahon. Hindi mo muna siya gagalawin. Pero dahil minamadali, hindi pa ganoon nagsosolidify yung concrete, kinailangan ng magtayo ng mga structures connected dito sa mga bahagi na ito. And what happened is that it resulted to collapse. Gumuho ang bahagi ng Cultural Center of the Philippines at napakaraming tao ang nalibing ng buhay. Kaya ang tawag dyan ngayon, Mumu Theater. Kasi sa dami raw ng namatay, maraming mumu. Alam niyo ba yung mumu? Hindi niyo na alam. Ghost. No, marami raw nagmumulto. Okay. Bakit? Bakit gumuho? Minadali. Ulitin natin. Bakit gumuho? Bakit gumuho? Yan. Ang mga bagay na minamadali, mataas ang tendency na gumuho. Amen? Sige na, pakibalik na dun sa aking PowerPoint. Meron akong nagugupit sa akin, ang tagal niyang maggupit. Ang tagal niyang maggupit. Tapos, sabi niya, ako matagal talaga akong maggupit. Tapos minsan, nagrereklamo yung mga kasunod, sasabihin, ang tagal mo naman maggupit. Ang sagot nung barbera, yung aking tagagupit ay babae. Sa St. Joseph, di ba si Joyce? No? Magaling talaga siya, magaling. Sabi niya ron sa kasunod, pag ikaw ba ang gugupitan ko na, gusto mo madaliin ko rin? Pag ikaw ang gugupitan ko na, gusto mo madaliin ko rin? O gusto mo gawin ko kung ano yung tama para ma-achieve ko yung magandang output? Amen? Again, ang mga bagay na minamadali, mataas ang tendency gumuho. Hindi lang gumuho, pumangit. Amen? Yung gupit, pag minadali, mataas ang tendency, pumangit. Subukan mo, sino rito ang mga nag-aahit ng kilay? Ayaw umamin, no? Nagbubunot na lang. Okay. Subukan mong madalayin yung pag-aahit ng kilay. Ano ang posibleng mangyari? Mawala ang kilay. Okay? Ang mga bagay na minamadali, mataas din ang tendency, mabilis din mawala. Pero alam nyo yung halimbawa sa sinong nakatikim na rito ng bulalo? Alam nyo yung masarap na bulalo? Para magawa, kailangan pakuluan lang, matagal pakuluan. Actually, ang result ng pressure cooker at nung natural na pinakuluan, magkaiba. Magkaiba. Yung pinakuluan mo ng 4 hours straight,
low fire pa, at yung iba, ang mas maganda pang klase ng apoy, yung gatong ay kahoy. No? Kaya, mas masarap. Actually, hindi ko napapaligoy-liguyin. Of course, isa sa pinaka-main topic na ating pinag-uusapan ngayong umaga ay ang pag-iintay sa love life. Dito sa church, alam nyo, marami talagang mga buhay, of course naman, hindi perfect. No, hindi naman talaga perfecto ang buhay. Pero, may mga bagay na pwede nating paghandaan para maging tama. Para maging mas maganda. Para maging mas mabuti. Para maging mas masarap. At, ang susi ay ang maghintay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, tsaka na. Ano? Bakit mahalaga maghintay? Let us see some examples here in the Bible. In Genesis chapter 15, verses 1 to 6, kinausap ng Panginoon si Abraham. Nung kinausap siya, sabi niya, pagpapalain kita, and I will make you a father of many nations, a great nation. Sabi niya, teka lang, wala naman akong anak. Sino magiging tagapagmana ko? Yung aking alipin, si Eliezer? No, meron siyang, kasi wala siyang anak. Sabi niya, siguro, itong lahat ng yaman ko, ipapasa ko na lang doon sa matapat kong alipin. Sabi ng Panginoon sa kanya, hindi. Pagpapalain kita. In verse 3, and Abraham said, you have given me no children, so a servant in my household will be my heir. And then the word of the Lord came to him, this man will not be your heir, but a son is coming from your own body, and he will be your heir. He took him outside and said, look up the stars in the heavens and count the stars, if indeed you can count them. Then he said to him, so shall your offsprings be. And Abraham believed the Lord, and he credited it to him as righteousness. Sabi, Abraham, ang magiging lahi mo sindami ng bituin sa langit. At naniwala si Abraham. Okay? Nung panahon na yan, si Abraham ay 75 years old. At pinangakuhan siya na magkakaroon ng anak. 75. Matanda na? Matanda na. No? Ang asawa niya is around 10 years younger than him. 65. So ano, matanda na rin? Ang babae, mga ilang taon nagme-menopause? 40, 45, ano? At ang sabi, pag nag-menopause na daw, magkakaanak pa ba? Hindi na. Possible, pero mababa na ang chance. Okay? Mababa na ang chance. Ito ngayon, 65 years old na. Ang malupit pa nito, yung asawa, 75. But still, even at that point of their life, God gave them a promise. Sabihin natin lahat, promise. At ang Diyos ay may pangako sa buhay nating lahat. Sabihin mo sa katabi mo, may pangako sa iyo si Lord. In John chapter 10, verse 10, ang sabi ng Panginoon, ang pangako ko sa iyo, ang nais ko para sa iyo, ang plano ko para sa iyo, ay isang buhay na ganap at kasiyasiya. A fulfilled life. Yan ang gusto ng Lord sa iyo. Magandang bukas. In Jeremiah chapter 29. Yan ang gusto mangyari sa iyo ng Panginoon. Yan ang promise niya. Kaya lang, sabi nga nito ni Abraham at saka ni Sarai,
Noong panahon na yan, ang pangalan pa nila Abram at saka Sarai. Si Sarai, sabi niya, baka naman hindi totoo yung promise ni Lord. Baka magkakaanak ka, pero baka hindi sa akin kasi matanda na ako eh. So ganito na lang. In Genesis 16, 1 and 2, sabi rito, gumawa na ng paraan si Sarai. Sabi niya, meron akong alipin. Ganito na lang. Ito na lang alipin ko, ito na lang ang anakan mo. Para ikaw magkaroon ng anak. Kasi nga, nawawalan na siya ng pag-asa. Sabihin mo sa katabi mo, nawawalan ng pag-asa. Ang mahirap sa nawawalan ng pag-asa, kahit ano na lang kinukuha. Ang hirap sa nawawalan ng pag-asa, kahit ano na lang kinukuha. Amen? Minsan yung mga babae, ang downside, kasi ito tandaan ninyo mga anak, women are meant to be pursued. Tandaan nyo yun, ha? Women are meant to be pursued. Okay? Kayo ang dapat hahabulin, lalapitan, susuyuin. Not the other way around. Kapag ang dangal nyo na yan, makinig kayo, pag ang dangal nyo na yan, inalis nyo sa inyo, sad to say, but this is the reality, bababa ang tingin sa inyo ng lalaki. Ganito po yan mga kapatid. Minsan sasabihin, hindi, judgmental. If you cannot value yourself, how can you expect others will value you? Amen? Kung ikaw, mababa ang value na binibigay mo sa sarili mo, how can you expect that others will give a high value for you? Amen? At ang mga bagay na hindi valuable, madaling pakawalan at hindi inaalagaan. Bakit? Hindi valuable. Okay? Kaya, mga anak, if you cannot value yourself, lalo na sa mga kabataan babae natin dito, paalagaan nyo ang sarili ninyo. Because if you are the one that's going to pursue, step 1 pa lang, pinababa nyo na yung inyong value. Because women are meant to be pursued. Minsan sasabihin ng iba, hindi, ito pa naman uso ngayon. Hindi, Pastor, I'm a strong, independent woman. I take what I want. Uso yun ngayon eh. Ano? Women. The problem sometimes of the feminist thinking is that it's really not an issue na mas mataas ang lalaki sa babae. Wala pong ganon. We have different roles. No, we have different roles. Do not compete with men. Do not compete with men. Because men are men and women are women. If you will try to become kung ano dapat yung mga men, you are depriving the world para sa value ng women. We cannot become you. Mawawalan ng saysayang mundo kapag nawalan ng mga babae. No? Ibig ko sabihin on the context na hindi naman wag niyo pilitin maging lalaki dahil walang makakapuno nung parting yun. It is your role. Ngayon, yung sinasabi ko na you must put value to yourself first.
Do not pursue men. They must pursue you. Kaya ito kasi, minsan pag nawawala na ng pag-asa, gano'n na mangyayari. Teka lang, nagkakaubusan na. No? Dalawa na lang yung lalaki sa school na walang syota. Ang dami pa namin babae rito. Kailangan makakuha na kaysa mawalan. Katulad ni Sarai, ganun yung ginawa niya. Ang ginawa niya, because she cannot wait, or they could not wait, they put the matters in their own hands. Sila na gumawa ng paraan, hindi na sila nagtiwala sa proseso ng Panginoon. Kasi nga, ang hirap mag-intay. Nakakainis mag-intay. Amen? Katulad niya, madalas yung marinig sa akin dito, kapag bata ka pa, parang excited na excited ka nang tumanda. Tama ba? Excited na excited ka na tumanda. Sabi ko, hindi ako masyado magpipreach eh. Makikipag-usap lang ako sa inyo talaga. I'm gonna give you... Si Rona ba nandyan? Nasa taas si Rona. Dahil nasa taas si Rona, pag-usapan natin si Rona. Sino sa inyo ang gumawa ng ganito? Nung bata pa si Rona, siguro around preschool, tinry niyang magsuot ng bra. Preschool si Rona. Tapos nilalagyan niya ng medyas. Tapos tinanong niya yung pinsan namin, na dalaga na, sabi niya, kailan ba lalaki yung boobs ko na ganyan? May tatanong ako sa inyo, sino sa inyo ang gumawa rin ng ganon? Ngayon parang excited na, ako kayo, kailan kaya magkakaroon ng ganyan? Kasi naiinggit! Naiinggit! Alam nyo, nung naandun ako sa school, nagtuturo ako kasi sa Usana eh. Hindi ko maalala kung anong level yun ng high school. Every time I say the word flat, habang nagsusulat ako, pag nabanggit ko yung word na flat, yung mga estudyante sa likod ko biglang magsasabi ng, oh. Hindi ko maalala kung anong level eh. Sabi ko, may issue ba kayo sa salitang iyon? Huwag kayong atat. Darating din yun. Amen? Excited tumanda. Tama ba? Ang dami excited na ganon. Tapos iniisip nila, kasi pag malaki na ako, magkaroon ako ng pera, papayagan na ako lumabas, makakapunta na ako sa malayo, pwede na ako mag-jeep mag-isa, mag-commute. Hindi ba? At alam nyo ba, when you reach that age, a certain point of your age, tumanda-tanda na kayo, bigla na niyong sasabihin, sana bata na lang din ako. Don't rush things. Because when you get there, walang rewind. Walang rewind. I-enjoy nyo yung kabataan nyo yan, na yan, at huwag nyong pilitin maging matanda agad. Dahil pagtanda ninyo, hindi nyo na yan kayang ibalik. Enjoy this season of your life. Ngayon, itong si Abraham at Sarah, ito nga, ginawa nila, nilagay na nila sa kanilang sariling kamay yung promise ni God. Sabi hindi, baka mag-anak ka na lang, sa iba na lang. At nagkaroon nga. No? Nagkaroon nga ng anak. In verse 10 and 12, 10 to 12 ng chapter 16, nagkaroon ng anak si Abraham dun sa alipin na si Hagar. At ito ang sabi. The angel added, I will so increase your descendants that they will be too numerous to count. Kasi, nung nagkaanak si Hagar, yung alipin, after a while, nagkaanak na rin si Sarah.
At ang ginawa niya, pinalayas niya si Hagar at saka yung unang anak ni Abraham kasi illegitimate. Paalisin mo yung anak ng alipin na yan dito. Walang nagawa si Abraham kasi yun yung tunay niyang asawa, umalis. At mamamatay na sa desert si Hagar at yung kanyang anak na si Ishmael. At dahil anak pa rin siya ni Abraham, iniligtas pa rin siya ng Panginoon. The angel of the Lord also said to her, "You are now with child, and you will have a son, and you shall name him Ismael, for the Lord has heard your misery. He will be like a wild donkey of a man, his hand will be against everyone, and everyone's hands against him." Ang kamay ng iyong anak ay magiging laban sa lahat, at ang kamay ng lahat ay magiging laban sa iyong anak. Dahil doon, nagkaroon ng tinatawag na consequence. Sabi natin lahat consequence. At yung lifetime consequence na yun, ang nangyari hanggang ngayon, problema. Alam nyo, ang lahi ni Ishmael, diyan galing ang Arab nations. Ngayon, bakit? Tingnan ninyo to ha, pansinin ninyo to. Parang laging may gulo sa Arab countries. Okay, pag meron akong sinabing word, sasabihin ko yung word, ano yung madalas mai-connect sa kanila? Terrorist. Kadalasan, pag yung mga terrorist, anong naiisip nyo? Ano sila? Bukod sa pumapatay sila, where do they come from? They come from these countries. Meron nagsabi, hindi lahat ng Muslim terorista. Kaya lang, ito nga lang. Kadalasan, lahat ng terorista, Muslim. And it is from that country or nation. Ano? So do not get me wrong about this. Kaya lang, by implication, by counting, no, hindi lahat, sinasabi nga natin, hindi lahat. But the Al-Qaeda group, the ISIS group, now, although Christians, marami rin talagang gumagawa na hindi maganda. But this is the problem historically. If we are going to backtrack, nagkaroon ng lifetime consequence. Bakit? Pinilit nilang sila na ang gumawa ng paraan sa gusto nilang mangyari. They wanted a shortcut. Hindi sila nag-intay. Napahamak tuloy. At mga anak, it's better to wait long than to stay wrong. Okay? Kasi minsan sa pagmamadali, alam niyo po, sa aking pagpapastor, ang dami ko nang na-meet na mga single parent. And probably some of you here ay gano'n ang sitwasyon. At palagay ko, maaring okay naman ang sitwasyon, pero palagay ko kung merong tao na mangangarap magkaroon ng pamilya, ang gugustuhin niyang pamilya ay buo at maayos. Tama ba? Meron ba na kung sakali, ay ako, pag ako nag-asawa, gusto ko, magkahiwalay kami agad. No, pag ako naanakan niya ng mga 3, sana mambabae siya, magkaroon ng anak sa iba, tas iwan kami. Meron kayang ganong wish? Hindi ba? Pero may nangyari bang ganon? Meron. But nobody really wants that. But it happens. Ngayon, ang mga anak, ginagawa natin itong mga pag-uusap na ito for us to share what we can share to you. To prepare you. Kasi, yung plano ng Diyos at nais ng Diyos para sa inyong buhay na isang buhay na ganap at kasiya-siya, yun yung nais din naming mangyari sa inyo. Amen? At para yun mangyari, sabihin mo sa katabi mo, it takes time to wait. All good and beautiful things takes time. Amen?
takes time. We need to trust God's perfect time for it. Amen? Ang sabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1, there is a season for everything under the sun. Sabi natin lahat, season. No? Katulad nitong February, anong naranasan natin? Malamig o mainit? Malamig, papuntang mainit na. Sa March, anong inaasahan natin? Mainit daw, di ba? Ano nga meron? Summer. Gano'ng kasinding summer? Anong mararanasan talaga? El Nino. Dry spell. Sobrang init. Pwede nga raw umabot ng 40 degrees. Ngayon, itong coming summer na to. So this season will be a very hot season. At itong panahon na to, na mainit, marami ng paghahanda ang ginagawa kasi magkakaroon ng kakulangan sa ano? Tubig. Okay? Baka magmahal ang kuryente. Season. Okay? Maraming mahirapan magtanim. Ngayon, kapag panahon ng tag-ulan, yan ang panahon ng pagtatanim. Pag panahon ng tag-ulan, pag panahon ng anihan, tsaka ka mag-ani. Pag panahon ng tagtanim, anong dapat gawin? Pag hindi ka nagtanim, pag panahon ng tagtanim, siyempre, lilipas yung panahon ng tagtanim. Anong susunod doon? Pagkatapos magtanim, anong mga susunod doon? Mag-aani. Hindi ka nagtanim nung panahon na dapat ikaw ay nagtatanim. Anong aasahan mo sa panahon na dapat mag-ani? May asahan ka? Wala. Kasi hindi mo ginawa yung bagay na dapat mo gawin in that proper season of time. Okay? Ilan taon ka na, Nathaniel? 18. Panahon ba ng pagpapatuli ng 18? Tama nang kayo, di ba? Mahirap na? Okay lang yun eh. Makakaya na rin ng mga doktor yan eh. Alam mo kung ano mahirap? Yung kahihiyan. Ano? Pipila ka doon, Diyos ko day. Mahihiya na yung doktor sa'yo eh. Out of season. Amen? Out of season. Nak, ilan taon ka na? 16. Enroll kitang grade 2. Sabi niya, okay yan, first honor ako for sure. Diba? Pero matutuwa ka ba if you are a grade 2 pupil at 16 years old? Tutuwa ka? Matutuwa ka talaga? Pag 16 ka na, gusto mo ano ka na? High school na, papunta na ng college, di ba? Nakakalungkot kapag yung season na inaasahan mo sa isang tao, hindi yun yung nagaganap. Ang problema, ito ha, masyadong matalino tong mundo ngayon. Ang daming matalino ngayon, sobrang daming matalino. But this is the better way. Get your wisdom coming from the Bible. Get your principles in life coming from the Bible. Maraming maganda pakinggan. Palagi ko sinasabi, lagi nyo naririnig sa akin, sabi sa social media, life is not a race. There's nothing wrong if you graduate at 25 years old.
There's nothing wrong if you graduate at 75 years old. Totoo talaga, there's nothing wrong. Kaya lang, ano mo pa yung pinag-aralan mo? Ilang taon na lang, mamamatay ka na eh. Amen? But if you graduate on time, if you graduate at 20 years old, yung napag-aralan mo, mapapakinabangan mo. Kasi sa totoo lang, isang dahilan kung bakit tayo nag-aaral is for us to be productive. Sabi natin lahat, productive. No? Yung iba nag-aaral kasi pangarap nila yon para pag nagtrabaho sila, kikita sila, gusto nila maging productive, makatulong sa magulang, makabili ng mga bagay na gusto bilhin, makapunta sa mga lugar na gusto puntahan. But if you finish your schooling nang masyadong late, di mo masyadong papakinabangan yun. Season. Sabi, there's nothing wrong na na 60 years old ka na, nakabili ng bahay. Okay lang ba yon? Okay lang yon. Kaya lang, hindi ba mas maganda nung 25 ka pa lang, 30 ka pa lang, nakabili ka na ng bahay? Di ba ang tagal mong natirahan yung bahay mo? Amen? Season. The problem nga lang, ang gustong mangyari ng kaaway, ma-out of season tayo. Ha? Kanina may tinanong ano nga yung mga naka-red? Ano sabi naka-red? In a relationship. May nanaw sumigaw, ako naka-red in a relationship. Sabi ko, teka lang, grade 5 lang yun ah. Parang out of season yata yun. Hindi, pinaliwanag niya in a relationship with God. Sabi niya, kay Lord po, Pastor, in a relationship with the Lord. Okay? Pero halimbawa nga, pagka ganon, eto ngayon, kayo, may isip na naman kayo kahit papaano no? Sino sa inyo may kapatid na bata, mga grade 1, grade 2? Kayo, di ba, no? Si Trixie. Tama ba ako? Si Trixie. What if yung, anong grade ng kapatid mo? Grade? Si Trixie? Grade 2, grade 2. Grade 2 si Trixie. 6, 7, 8 na, 8 years old. What if one day, yung kanyang kapatid na si Trixie, 8 years old, sasabihin sa'yo, Ate, I'm in love. Okay sa'yo? Sasabihin mo ba sa kanyang, Tol, hindi mo pa naiintindihan yan? Sabihin mo sa kanya, Trixie, hindi mo pa naiintindihan yan. Alam mo kung bakit mo kayang sabihin yun sa kanya? Because you've been there. You've been there. Nadaanan mo na yon. Kaya lang ngayon din minsan, ayaw na ayaw ng mga kabataan nagkakaroon ng generation comparison. Panahon nyo yun, hindi ngayon. Okay? But the principles of life is almost the same. Please, huwag nyo rin naman baliwalain ang payo ng matatanda. Palagi ninyong sinasabi, ini-invalidate nyo kasi kami eh. But do you know that you are also invalidating what they are trying to say? Na kapag sinabi nila, alam nyo kasi, yung panahon nyo na to, ganito, ganyan, ni dati, ganyan. Sabi, hindi, kinukumpara nyo kasi. No! Sabi, ini-invalidate nyo yung nararamdaman namin, you are also invalidating them. Katulad ng sinabi ko sa iyo. Pag sinabi yun ng kapatid mo na grade 2, sasabihin mo sa kanya, no, you do not understand yet. You know why? Because you've been there. The same thing with your mom. The same thing with your dad. The principles of love life is almost the same throughout the generation. Nag-iiba lang. Kung dati, nagpapadalahan kami ng mga love letters, ngayon hindi na uso.
Dati, ang nakakaipon ng mga love letters, kahon-kahon, nakalagay sa mga shoebox. Ngayon, text na lang. No? Text na lang. Yun na lang yung usap ngayon. Ilan dito ang nakaranas pa magsagot ng slam book? Wala na. Sino nakakaalam kung ano ang slam book? Wala na rin nakakaalam. No? Isa na kaming dinosaur ni Ariel. Ba't ikaw di ka magtaas ng kamay? Slam book? Iba yun. Ikaw nakapagsulat ka pa? Yung slam book, pinapaikot yun sa iyong mga friends. Isusulat yung name, birthday, zodiac sign. What's your favorite color? What's your favorite food? Who is your crush? Who is your first kiss? Define love. What is your motto in life? Na minsan, pinapaikot mo talaga yon, binibigay sa mga friends mo hanggang makarating dun sa crush mo para mabasa mo yung sagot niya. For you to know. Dati uso pa yon. Ngayon wala nang ganong efforts. Chat-chat na lang, text-text na lang. Emoji na nga lang eh. Wala tayong magagawa kasi yan na yung panahon. Kaya minsan, sabi nga natin kanina, things that we rush has a big tendency to collapse. Yung mga bagay na minadali, malaki ang tsansa na, sabi natin kanina, yung number 1, gumuho. Kaya yung mga minsan nagmadali sa relasyon, gumuho ang buhay. Amen? And it leaves a mark. It leaves trauma. Maraming mga naging broken people. And it is very difficult to repair broken people. And sometimes, broken pa yan. Hindi pa okay yan. At papasok na naman ulit sa bagong relasyon. Sometimes thinking that a new relationship will be the answer or the solution to your present situation. Kapag alam nyo na yung tao nasa ganung sitwasyon, huwag nyo samantalahin. When you buy a second-hand or third-hand vehicle, ito tandaan nyo, you are going to pay and suffer for the damages from the former owner. Halimbawa, kotse, second-hand. May mga damages na yon mula ron sa unang may-ari. Pag yun kinuha mo, be sure na kaya mong i-handle at tanggapin yung mga damages na yon. Kaya as much as possible, sinasabi ko sa inyo, kapag alam natin din na yung mga tao broken, wag din naman natin i-capitalize. Kasi minsan sabihin, ay ito, broken to ngayon. Ako yung magre-rescue sa kanya. No. Wait. Sabi mo sa katabi mo, wait. Mga anak, habang kayo ay nag-iintay, you need to increase your value as you wait. Amen? Sabi mo sa katabi mo, increase your value. Increase your value. Eto ha. Mga anak, tigilan muna natin maging maarte ha. Wag mo na maarte ha. Ano lang, praktikalan. Sa totoo lang, kung ikaw magkakaroon ng mapapangasawa,
Tama. Di ba? Maganda naman talaga kung maganda eh. Sino gusto mag-asawa ng pangit? No? Pero ito, tandaan ninyo, beauty is in the eye of the beholder. O hindi, kasi ganito yan eh. Yung maganda sa mata ko, baka hindi maganda sa mata mo. Kaya tayo meron tinatawag na type. Di ba? Ganun eh, no? Ganun yan eh. Binilt sa atin ni Lord yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, may pag-asa ka. Pero ito, dito ako magtatanong ha. Ito yung tanong ko, hindi talaga sa ganda. Kung ikaw ay mag-aasawa, pero matagal pa yon. Gusto mo yung mapapangasawa mo mayaman? O gusto mo dukhan-dukha, limahid na limahid, walang kapera-pera. Yung mayaman, palagay mo mas maganda yon. Palagay mo lang. Ayaw mo na mayaman. Gusto mo mahirap. Gusto mo mayaman. Maganda yun, no? Ideal yun. That's better. That's just better. Hindi natin sinasabi na yun yung right. Sinasabi lang natin is better. No? Kung sakaling meron siya nun. Given na mabait siya and everything, the good traits and character, no? Maganda na mayaman. Okay? Kaya lang, ganito yan. Saan ka makakahanap nun? Nakadyan na naman tayo eh. Tigil. Alam niyo minsan, eto ha, nothing against. I'm not against sa mga naghahanap ng apam. Hindi ako ano yan, hindi ako ano dyan ha. O hindi ako kontra. Kaya lang alam niyo po, nalulungkot ako. Kung alam niyo kinalulungkot ko, aminin natin. Ano ang dahilan ng maraming Pilipino bakit naghahanap ng apam? Ano talaga dahilan? Naghahanap pa talaga ng mapapangasawa o naghahanap ng mag-aahon sa hirap? Sa totoo lang. Let us just be honest naman muna. I'm not saying that for everybody, but probably for the majority. Nakakalungkot. Na para namang unfair din naman. Na parang, kaya mo lang pala kinuha kasi gusto mo ng green card. Unfair. Wag naman ganon. Alam niyo kung bakit? Tayong mga Pilipino, pag gaganyan, tayo mismo nawawalan ng sariling dangal sa sarili natin eh. Gamitin natin sarili nating utak, sarili nating kamay, ihaw natin sarili natin. Let us increase our value. You know why? Our foreign neighbors, they do not value us because we do not value ourselves. Meron isang, nakalimutan ko anong nationality niya. Hindi ko maalala kung Amerikano. Gumawa siya ng isang libro. Sabi niya, the problem of the Filipinos more than poverty now is they do not want to be Filipinos. Ano lang tayo, proud tayo pag may laban si Pacquiao. Pero parang ganito, they do not want to be Filipinos. Anong ibig sabihin nito? Sa totoo lang, kung papipiliin ka kung anong magiging nationality mo, anong gusto mo maging? Diba? Mayroon tayong colonial mentality kasi eh. Parang it's better to be American. Yun yung minsan, iba, 2 linggo pa lang sa Amerika. Pagbalik, hirap na magtagalog eh. Kapag ang Pilipino, baluktot mag-Ingles, bobo. Tinatawanan yung mga may maling grammar, di ba? Pag pamali-mali mag-Ingles, tinatawanan ng mga Pinoy. Pero bakit ang Amerikano na balu-baluktot mag-Tagalog, sabi natin, ang cute naman niya mag-Tagalog. Ang cute niya ng Tagalog, no? Yung mga Korean na mahako kayo. Pero yung mga Bisaya, pag nagsalita, pagtatawanan natin because of their accent. Your language is not a parameter of your intelligence. Natural, magaling mag-English yun. Amerikano yun eh.
The problem with us is that marami ng mababa. Kaya sinasabi, lalo na sa mga babae, if you cannot value yourself, do not expect others will value you. Mga kapatid, magkaroon tayo ng dangal. Increase your value as you wait. Habang ikaw ay naghihintay, sabi ko nga, siguro nga, mas maganda naman talaga makapag-asawa ng... Anong gusto mo? May pinag-aralan? May maganda ang educational background or hindi? Maganda, of course, that's better. Ngayon, kung gusto mo yung ganun mapapangasawa mo, saan mo yung makukuha? Mga kapatid, ito lang ang nililinaw ko. Hindi po tayo nagde-degrade ng mga tao ngayon, ha? Marami na po akong basher sa Facebook. Kaya lang ganito yon, no? Hindi po tayo nagde-degrade. Hindi ko sinasabing yun ang dapat maging basihan. Sinasabi ko lang, pwede maging better. O kung hindi man para sa mapapangasawa mo, para sa sarili mo. Pangarap mo, gusto mo siguro nakapag-aral, edukado, malaki sweldo, ano, para, it's for your future. It's for your future. But of course, ang una, given muna, may takot sa Diyos, mabuting tao, at yun yung mga bonus factors. Ngayon, saan naman natin yun makukuha? Kailangan nandun ka sa lugar na yun. Kung gusto mong makapag-asawa ng doktor, malamang dapat, katulad ka ni Patricia, na andun sa ospital. Tama? Di ba? Para ka makapag-asawa ng abogado, naandun ka sa circle ng mga abogado. O, pero kapag nakakulong ka, saan ka kaya makakakuha? Kasi ganun yun eh. Kung nasaan ka, malamang doon ka makakakuha. Amen? Kaya increase your value. Mag-aral ka mabuti. Magpakatalino ka. I-level up mo sarili mo. Sabi nga, flocks of the same feather are the same birds. Kung gusto mo, nandun ka sa mga mananagumpay, sumama ka sa mga nagtatagumpay. Kung gusto mong gumaling, sumama ka sa magagaling. Kahit mahina ka, madadala ka dun sa direksyon na yon. Increase your value as you wait. Alam mo, pati yan habang ikaw nag-iintay, para na rin yun dun sa iyong magiging partner. Preserve yourself as you wait. Lalo na sa mga babae, ingatan ng inyong mga sarili. Preserve yourself as you wait. Minsan, ayan na naman tayo, babalik na naman tayo sa sasabihin, judgmental, paano mo? Ang nakakalungkot sa babae kasi, ang mahirap sa inyong sitwasyon, I know because I have a lot of members na nandun sa ganung sitwasyon. Commonly, ang mga anak na iiwan sa mga nanay. Probably some of you here are products of that family. Nung umalis yung tatay, naiwan sa nanay yung 3, 4 na anak. Siya nag-aalaga. Kapag hindi nagpadala ng pera, siya gagawa ng paraan. Bakit? Kasi umalis na. If you will do the things that a married person should do to his husband, nang hindi ka pakasal, do not expect. Alam mo alam mo yon, kung ibibigay mo yung ginagawa dapat ng kasal na, bakit ka pa dapat pakasalan? Bakit ka pa dapat pakasalan kung binibigay mo na nang di pakasal? Are you getting my point? Ngayon minsan, dahil nga parang naiinip na tayo, teka lang, ano na, buzzer beater na, last 2 minutes na lang, sige kahit sino na.
Pag tayong padaya, preserve yourself as you wait. Kaya minsan kahit loko-loko, alam mo, ito pa to ha, ito uso to ngayon sa, hindi ko alam ha, but for generations, the body parang ang yung the homebody, the quiet type, or alam mo yon, the matalino type is not as attractive or exciting. Kasi sometimes daw, kapag ka medyo bad boy image, exciting. Tapos pag napagbago mo daw, ang haba ng hair mo. Sabi ni Julia Roberts, women, you are not a rehabilitation center. No? For body-raised men. It's not your job to fix him, change him, parent or raise him. You want a partner, not a project. No, minsan, tuwa-tuwa tayo sa ganyan. Exciting, ganyan. Naku po, Diyos ko. Tanong niyo doon sa mga nag-asawa na. Kung ano nangyari sa buhay nila afterwards. May nagtanong sa akin, ewan ko kung naan dito ngayon, meron daw silang debate sa school. Sabi niya, Pastor, meron kaming debate sa school. Pagdating daw po ba sa buhay pag-ibig, ano ang mas dapat gamitin? Utak o damdamin? Sino nagtanong sa akin nun? Si? Ikaw? Oo, sabi niya, Pastor, para lang for the sake of debate. Sabi ko, yun kasi pinagpa-practice lang kayo makipag-debate sa school. But in reality, you need both. Amen? Sige, ikaw mag-asawa ng taong puro puso lang, walang utak. Matuwa ka? Or, vice versa, mag-asawa ka ng taong napaka-utak, pero walang puso. Amen? So it's but practical and rational that we need both. You need both. Kailangan present yung dalawa. Kaya kapag ikaw, masyado kang dala ng emosyon, pero natatanga na yung utak mo, nabobobo ka na. Nasilaw ka na lang sa kagwapuhan, pero alam mong walang direksyon. Aba, teka lang. Pigil-pigilin mo yan. Ginagamit din ang utak. Hindi yan basta nandyan. At wag din naman masyadong puro utak lang na wala nang damdamin. We need both. Sabihin mo sa katabi mo, we need both. Kasi alam niyo mga anak, we just want to prepare you. Because in real life, there is no rewind. There is no rewind. And I want you to be aware of that. That after you have committed the mistakes or errors, there is no more going back. Damage control na lang ang gagawin mo. Isipin mo na lang, how can I live in this situation? But you know what? God wants the best for you. Kaya habang naandito pa kayo, sa panahon na yan, tsaka na. Love the wait. Sabi mo sa katabi mo, love the wait. No? Isipin mo na lang, ginugupitan ka. Isipin mo, ginugupitan ka. Medyo matagal. Pero pag natapos yan, sigurado maganda kaysa madaliin at maging pangit. Paniwalaan mo sinasabi ng Lord that when the time is right, no matter how impossible it may seem, the Lord will make it happen for you. Ate Sofia, halika nga rito, Ate Sofia. Buka po. Si Ate Sophie, nung nag-aaral siya, honor student yan, consistent. Mabait ito.
Mabait. Study first yan eh, study first. Mabait talaga siya. Nung high school, nung nakita ko siya nung high school siya, may mga labels eh, sa mga lalaki. Ito yung pwede itong mailinya doon sa pwedeng gumanap ng Mama Mary. Mga gano'n, Mabait siya, pero matalino, artist, dancer yan, gano'n. Tapos, God-fearing. No? Kaya kumbaga, parang, pasensya na po kayo, sabihin ng iba, yung mga lalaki, bastos talaga yung mga yan. Naglalagay ng label sa mga babae. Kaya kayo may label, gawa nyo rin. And vice versa, yung mga lalaki, may label din yan. Nalilabel lang din yan eh. No, minsan sabi natin, masama mag-label, masama mag-label. Ano ba gagawa ko yan? Nakikita ko sa'yo. Puro kaharutan yung ginagawa mo. Ano gusto mo maisip sa'yo? Kung kani-kanino lalaki kasama na sama, 10 oras ng gabi. Ano gusto mo isipin sa'yo? Di ba? Si Ate Sophie, nung time na yun, pang Mama Mary. Pang Mama Mary. Ngayon, nagkaroon siya ng ilang relationships that I think was not timely nung high school siya. Was not timely, was too young. And that is charged to experience. And then nagkaroon pa ng isa, pero alam mo, dalawa eh, di ba? Yung pangalawa yung seaman eh. Una ba yan? Una yung seaman. So, it didn't work out. Bakit nangyari? And she got hurt. So, for a long time, she was single. Tagal! Tagal. Hanggang, ilan taon ka na ba ngayon? 33. At yung edad na yan, sometimes, and you know what? As your pastor here in the church, sometimes I just do not say the word. But I keep on praying for you. And what you feel, yung mga nararamdaman ninyo, I feel it. That's why this position sometimes is very lonely. Because even though I feel it and I pray for it, I have to be strong for you. Hindi ko sinasabi, Sophie, huy, 31 ka na, ano mo? No! Sabi ko pa rin, wait! Be strong! Be steadfast! Pero bisa ko, Lord, pray na tayo. I also have worries for each and every one of you. Kaya nga lahat ng may tuturo ko ngayon na pwede ko i-share sa inyo, lalo na kung mga naging errors ko from the past, I really want to share it to you. Because, sabi, experience is the best teacher. But you do not have to experience it for you to learn it. Na-experience ko na, kukwento ko na lang, matuto ka na, huwag mo lang gayahin. And now, Ate Sophie is getting married sa isang tao na may trabaho, responsable, mahal na mahal siya, no, God-fearing, mula pagkabata, nasa church. Because she waited. Because she waited. No, I was also silent praying for you. Pero iniisip ko, meron na. Nag-iisip, sino kaya maireto dito? Sino kaya maireto dito? Ano? But when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Amen? Pwede palakpakan natin ang Panginoon? Sige lang. She's getting married in September. And I will be officiating their wedding. Kaya anak, hintay lang. Kasi alam nyo, pag nandun na, nangyari na yung mga bagay-bagay, no? Wala nang rewind. We just want the best for you. Ay, hindi nyo kami kalaban, yung mga magulang ninyo, na parang pinipigilan kayo maging masaya. Hindi! Gusto naming makuha ninyo ang pinakamaganda at pinakamasayang relasyon. Hindi nyo kami kalaban. There is a proper time for everything. Nabanggit na natin. Ano? Anong gagawin natin?
Saba naghihintay. Number 1, build your future spouse in prayer. Ngayon pa lang, pag-pray mo, sama mo, Lord, yung mapapangasawa ko po, Panginoon, kahit hindi ko pa siya kilala, dalangin ko, Panginoon, siya man, ngayon, i-preserve mo. I-preserve mo siya, Lord. Na lumaki siyang may takot sa'yo. Na Panginoon, magkaroon siya ng tamang isip, maturity. Na Lord, sana wag siya lumandi kung kani-kanino. Sana pag nagkita kami, pag-pray mo. Ay, di mo pa nakikita. Tapos kung meron ka mga request, mag-request ka na. Lord, pwede po ba mga 5-10? Pwede po ba? Pero kung ayaw mo naman, okay lang din. Kung gusto mong mystery box, pwede. Sa'yo na yun. Pero pag-pray mo siya. Pangalawa, habang naghihintay ka, build a strong relationship with God first. Before you can establish a mature relationship now with a romantic partner, you must first establish a strong relationship with God. Amen? Who wants God's best? Be sure that you give your best to God. If you want the best from God, you must do your best for God as well. Number 3, build yourself first. Yung sinasabi natin kanina, increase your value. Amen. Mag-aral mabuti. Maging matalino. Magpaganda. Okay yan. Para pagdating ng panahon na yon, ayusin mo yung sarili mo. Magpalakas, maging malusog. Number 4, build strong family relationship first. Ito, tandaan ninyo. The person that will value you as his or her family, malaki ang pamantayan how he or she valued his family or her family. If he cannot value his family, her family, huwag mong asahan na ikaw ibabalyo niya ng matindi. Kung hindi niya nagawang pahalagahan yung mga taong nagbuwis ng buhay sa kanya, tumulong sa kanya, nag-alaga sa kanya, ikaw pa, anong nagawa mo sa buhay niya? Kung yung nanay niya, hindi niya nagagawang irespeto, igalang, paglingkuran at mahalin, huwag mong isip. Sabi, ayoko sa mga mamas boy. Iba naman yung mamas boy na talagang pinupulbusan pa sa likod. Mga girls, ito isang parameter. Tingnan niyo yung isang lalaki. Gaano niya pinahalagahan yung nanay niya? Gaano niya po protektahan yung nanay niya? Gaano niya aalagaan yung nanay niya? Malaki pag-asa mo na poprotektahan ka rin niya at aalagaan ka niya. Pero pag nakita mo, pariwara doon, naku po, red flag. Don't look for a church boy, but pray for a godly man. Hindi ibig sabihin na nag-church, okay na. Tignan mo yung katabi mo, nag-church yan. Amen? And boys also, ganun din sa babae. Don't look for a church girl, but pray for a godly woman. Amen? Ngayon, hindi natin alam, may mga nangyari na sa mga nakaraan, mga bad experiences, traumas. But you know, in Jeremiah chapter 30 verse 17, but I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. Ganito na lang mga anak,
Nagkaroon ka man ng mga bad experiences from the past, traumas, bad relationships, bad experience, bad backgrounds from the family, mga bagay na naranasan mo. Sometimes may trust issue ka na sa lalaki kasi yung tatay mo umalis sa inyo. Or yung nanay mo umalis sa inyo. Sometimes may trust issue ka na sa mga ganyang bagay. You have that wound in your heart. Ang hirap na magtiwala. Na sometimes din, minsan iniisip mo, kami ba magkakaroon ng ganitong family? Meron akong naalala isang interview mula sa isang artista. Sabi niya, I don't believe in marriage. It's just a piece of paper. You know why? Kasi produkto siya nun eh. Kaya kapag gano'n ang naging belief system natin, mga kapatid, ang dali ng wasakin ng pamilya. Walang perpektong pamilya. Wala. Maraming sabog-sabog lahat. But God can restore us to health and heal our wounds. Lahat yan sa Panginoon natin matatagpuan. Amen? Para maingatan ang puso mo, sa Diyos mo unang ibigay. Para maingatan ang puso mo, sa Diyos mo unang ibigay, at siya ang magbibigay niyan sa tamang tao para sa iyo. Higit niyang alam ang mabuting bagay para sa iyo. Amen? Sana lahat kayo magkaroon ng magandang love life in the future. Isang buhay na ganap kasiya-siya. No? Na sometimes, feeling ko kayo sa Pastor, maraming salamat din sa message. Nag-intay ako. At ngayon, I have the best from God. Amen? Pwede palakpakan natin ang Panginoon? Pwede ba tayong lahat ay magsitayo? I just want to pray for all of you. Ano kanta niyo sa worship? Ha? Careless love? Reckless love? Before we pray, I want to pray for all of you. First, I want to pray for healing. No? For the heartaches. Kung hindi lamang dun sa mga kung mga nagkaroon kayo ng mga relasyon, mga bagay na nasaktan kayo. Some of you, the pain in your heart, no? For the belief system that you have now, is because of your family background. Dahil doon sa nangyari sa mismong pamilya ninyo. Pero alam mo, wala na tayong magagawa sa nakalipas. Pero alam mo, anak, may magagawa tayo mula ngayon at sa darating. At yung darating, pwedeng maging maganda kung ipagkakatiwala natin sa kamay ng Panginoon. Amen? Before we pray, let us sing and worship sa Panginoon.